Breeze POV. Isang linggo na ang nakalipas, buhat ng mailibing ang aking ama. At hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin nakukuhang hustisya. Hindi ko alam kung sinong nasa likod nito. At hindi ako titigil sa paghahanap sa mga panghas na gumawa nito sa aking ama. Hindi ako Diyos na marunong magpatawad. Hindi rin ako kasing sama ng demonyo para pumaslang ng mga walang kalaban-laban. Ang akin lang, hindi pwedeng basta na lamang tanggapin ang pagpanaw ng aking ama. Isang gabi, sa hindi ko inaasahan na pagkakataon, ay bigla kong nakita si Lorenzo. Noong gabi din ba yun ay lasing na lasing ako at wala sa matinong pag-iisip? Tila ba may nag-udyok sa akin na paslangin na lang to para makakuha ko ng hustisya? Total naman, ay ito ang may kasalanan kung bakit pumanong si Papa. I used to protect her wife at hindi man ako nakakuha ng kahit katiting na pasasalamat. Pumanaw si Papa because of him also at hindi man lang nito nakuhang makiramay. Mula noon hanggang ngayon, ganoon kamanhid ang mga Villacorta. Lahat ng inis at lihim na galit ko sa mga Villacorta ay bumalik lahat sa akin. Bigla kong naalala ang kwento ng Papa kung gaano siya naging sunod-sunuran sa dating gobernador na siya ring ama ni Lorenzo. Ang lahat ng kasamaan nila sa bayan, Lorenzo deserved all the treat he had been receiving. Ang daming pagtitiis at sakripisyo ng ama ko, makarating lang sa dulo. Pero nang dahil pa rin sa isang Villacorta, ay naglaho bigla ang magandang pangarap niya para sa bayan. Kaagad kong tinapon ng hawak kong sigarilyo at sumakay sa aking kotse. Marami nagsabi na wala na dito sa Batangas si Lorenzo. Ngunit, heto to ngayon at nandirito. Sinundan ko ang kotseng minamaneho nito nang hindi nagpahalata. Sa gilid ng aking upuan ay nakaantabay ang armas na kung tuloy na akong sasakupin ng pagkabigo ngayong gabi ay mapipilitan akong paslangin si Lorenzo. Sinundan ko ito at sa isang apartment siya huminto at bumaba. Hindi ko alam kung sinong pinuntahan niya rito, pero hawak ko niya ngayon ng armas saka ako bumaba. Puro sama ng loob at galit ang puso ko ngayon. Isa pa siguro sa dahilan kung bakit ganito na lang umusbong ulit ang galit ko ay dahil nagugustuhan ko ng asawa nito. Simula noong unang gabi ko itong nakita, ay hindi na siya mawala sa aking isipan. Nakaramdam ako ng kakaiba na parang gusto ko pang mapalapit rito. Gusto ko siya. Lahat ng tingnan ko sa kanya ay maganda. Naiinis ako dahil sa lahat ng babaeng magugustuhan ko'y asawa pa ni Lorenzo. At hindi ko may sasakatuparan ng plano kong paglapit rito kung may Lorenzo na nakaharang. Mula sa bandang likuran niya ako nakatayo, hawak ang armas at itinutok iyon. Anumang oras ibubulagta na lang si Lorenzo. Nakahanda na akong kalabitin ang gatilyo nang bigla akong matigilan matapos tumunog ang aking cellphone. Agad akong tumalikod upang itago ang pagkakakinanlan sakaling lumingon si Lorenzo. "Damn! Why are you calling?" Singhal ko na mapilitan akong sagutin ng tawag. Tawag mula sa tauhan namin. "Pasensya na boss, importante kasi." "Anong importanteng bagay ba yung sasabihin mo para maantala mong pagpaslang ko sa taong tatapusin ko sana ngayon?" Aniya ko sa kabilang linya. "Boss, nasa kamay na namin ang mga sospek sa pagpaslang sa ama mo. 3 silang hawak namin ngayon." "At paano mo naman nasiguro na sila nga yan?" "Boss, inilaglag sila ng isa nilang kasamahan. Umamin na rin yung 2 ngayon dahil pinaslang na namin yung isa nilang kasamahan." "Kung ganon, antayin niyo ako dyan. Huwag niyo silang gagalawin. Gusto ko akong tumapos sa mga yan." May diin na pagkakasabi ko habang muli nang isinuksok ang armas sa aking likuran. Bigla rin akong natauhan. Ang tawag na tanggap kong yun ay nagbigay ng dahilan para hindi ko paslangin si Lorenzo. Hindi na ito ang pagbubuntunan ng galit ko dahil nahuli na ang mga pumaslang sa aking ama at naisip ko rin na pagiging duwag ang pagpaslang ko kay Lorenzo kung ang dahilan ko lang ay gusto kong makuhang asawa nito. Nahimasmasan na ako kaya nagbago na ang aking isip. Papasakay na sana ako ng kotse na muli kong balikan ang tingin ng lugar na pinuntahan ni Lorenzo. What is the meaning of this, Lorenzo? Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan.
It was Lorenzo and other girl kissing. Hindi si Elizabeth ang babaeng kahalikan nito. Peste ka talaga, Lorenzo? Sabi na nga ba, manang-mana ka sa ama mo. Natawa na lang ako sa aking sarili. Kanina lang ay gustong-gusto kong burahin sa mundo ang lalaking to. Mabuti na lang at hindi ko tinuloy. Wala naman pala akong problema sa kanya. Nahuli na daw ang mga sospek. Pangalawa, ay hindi naman pala ako mahihirapan na agawin ang asawa nito sa kanya. Lorenzo is clearly cheating to his wife. Ibig sabihin nito, hindi nito mahal si Elizabeth dahil niloloko niya to. Cassandra POV. It was positive. I'm pregnant. Buntis ako't si Lorenzo ang ama. Nagbungang pagmamahalan namin, kaya kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko malaman kung ano nangyayari sa kanya at bakit basta na lang niya ako iniwan. Sa kabila ng magagandang balita na magiging ganap na akong isang Villacorta, ay naroon din ang matindi kong kalungkutan. Another week passes by at wala pa rin akong balita kay Lorenzo. It saddened me that day passed dahil natitiis niya akong hindi makita. Hinanap ko siya kung saan-saan, kung saan ay baka sakaling naroon siya. Sa kung sino man ang sa tingin ko'y nakakaalam ng kinaroroonan niya. Buntis ako at masela ng kondisyon ko. But still, gumagawa rin ako ng paraan para magkita kami muli. Hanggang isang gabi, kakatapos ko lang maglinis ng katawan at papasok na sana sa kwarto ko, nang biglang may kumatok. Wala akong inaasahan na darating ngayong bisita, pero hinihiling na darating meron. Tamad akong binuksan ang pinto. Sa aking paglabas, ay nagulat ako at sandaling natigilan sa aking kinatatayuan. It was him. Pinuntahan niya ako. Walang salitang lumabas sa bibig ko dahil sobra ko siyang na-miss. Babe, you came! Dali-dali ko siyang nilapitan at niyakap ng sobrang higpit. Halos maiyak pa ako habang yakap-yakap ko siya. Ang amoy niya, ang matipuno niyang balikat at ang presensya na bumubuhay sa pagkababae ko. Bakit ngayon ka lang? Ano bang nangyari sa'yo? Nasanay ako na hindi natitiis ang isa't isa. Kaya namang ngayong bumalik na siya, ay mabibigyan na rin niya ng mga paliwanag ang mga katanungan na bumabagabag at nagpapaiyak sa akin gabi-gabi. Pero bago yon, hindi ko na muna hinintay ang sagot niya. Bagkus inuna ko siyang halikan. Tuluyan nang bumuhos ang luha ko habang hinahalikan ko siya. Tears of joy. Dahil hindi totoong kinalimutan na niya. Maya-maya ay bahagya niya akong itinulak palayo. Bakit? Tanong ko. Inaaral kong ekspresyon ng kanyang muka, ngunit wala akong ibang makita kung hindi ka wala ng gana. I have something to tell you, Cassandra. Let's go inside. Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Nauna siyang pumasok sa loob at ako naman ay napuno ng kaba sa aking puso. Ano kayang ibig nitong sabihin? Kahit muling sinakop ng pag-aalala ang aking puso at isipan, ay pumasok na rin ako sa loob. Isinara ko ang pinto at pagkatapos ay hinarap siya. Ano ba yun, babe? Ikukwento mo bang mga rason na bigla mong pagkawala? Bumugato ng hangin habang nakatitig sa bandang paanan ko. Related to that, gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Hani pa nito, hindi ko alam kung bakit feeling ko ikakasakit ang damdamin ko mga sasabihin ni Lorenzo. Hindi naman to ganito makipag-usap sa akin dati. Hindi ganitong pagmumukhang pinapakita nito sa tuwing magkasama kami. We've been together for 3 years, kaya kabisado ko ng bawat kinikilos nito. Kaya naman naisip kong unahan na siya. Bago pa magkatotoong hinala ko, ay minabuti ko nang magpagtapat sa kanya ang tungkol sa aking pagbubuntis. Good idea, babe. Let's talk about our relationship. I have a good news for you. Buntis ako. Buntis ako at magkakaanak na tayo. Bigla itong napaangat ng mukha sa aking sinabi. Ano? Buntis ka? Oo. Buntis ako at magkakaanak na tayo. Sigurado ka ba? Nagpa-check up ka na ba? Oo, babe. Doktor na mismo nagkumpirma nagdadalang tao ako. Babe, nagbunga ng pagmamahala natin, kaya magiging ama ka na. Sakto ang dating mo, dahil gusto ko na rin pag-usapan ng tungkol sa atin.
Kailan mo ba hihiwalayan sa Elizabeth? Gusto ko na makasama ka. Ayoko na nandito lang ako. Pwede mo na siyang hiwalayan dahil willing na ako magpakasal sa'yo. Ayoko lumabas ng anak natin nang hindi pa tayo na ikakasal. Babe, hindi mo na siya kailangan dahil handa na akong harapin ang darating na pagsubok kasama ka. Lumuhod ako sa harapan nito at hinawakan siya sa magkabilang pisngi. He looked so shocked. Nakangiti ito at umiling. Darating tayo dyan. Pakakasalan naman kita. Sa ngayon, hindi pwede dahil magulo pa ang lahat. Pero huwag ka mag-alala dahil darating din tayo dyan. Hinawakan nito ang mga kamay kong nakapatong sa pisngi niya at kinuha para halikan. Just wait, okay? Everything will fall into places. Just wait. Ayoko na mag-antay pa na matagal, Lorenzo. Gusto ko na magkasama tayo. Tayo na magiging anak natin. Yung legal sa harap ng mga tao. Ako naman ang nauna at dapat na tumatamasa ng mga napapala ng Elizabeth mo. Yes, that's true. Anito sa akin. Ikaw naman talaga at palaging ikaw. Kaunting tiis na lang. Pangako niya sa akin. Lahat ng lumalabas na salita rito ay pabor naman lahat sa akin. Ngunit parang hindi ko naman maramdaman na galing sa puso nito. Iba talagang pakiramdam ko at hindi ko kailangan kumpirmahin pa. Kailangan ko lang kumilos. Sa pagkakataon din na to, siya nang humalik sa akin. He is giving me an assurance na ako lang naman talaga. Ako lang daw ang mahal nito. Kaya lang ay matapos ang mainit naming paghahalikan, ay siya namang pagpapaalam na nitong umalis. I have to go. Babalik ako bukas. Anito. Ang tagal nating hindi nagkita, tapos di mo pa ako mapagbibigyan ng samahan ngayong gabi? Kapag umuwi ka, iisipin ko na nag-aalala ka sa peke mong asawa. Ani ako rito. Bakit na naman siya nasingit dito? Babe, I have work. Kailangan ko lang talagang umuwi. Mas importante pa ba yung work mo kaysa sa akin? Sa amin ng baby mo? Matitiis mo talagang wala kaming kasamang matutulog dito? Sa huli, wala namang nagawa si Lorenzo. Pumunta siya kay Cassandra para sana formal na makipaghiwalay na at para na rin aminin na si Elizabeth na ngayon ang mahal niya. Kaya lang, ay muli na naman siyang naduwag dahil naunahan siya ni Cassandra na magsalita. Hindi siya makapaniwala na nabuntis niya si Cassandra. Hindi naman malayong mangyari dahil ilang gabi na rin niyang sunod-sunod tong sunulit sa kama. Ngayon, ay lalong naging mahirap para sa kanya, lalo ang sitwasyon. Buntis si Cassandra at hinihiling nito na makipaghiwalay na siya kay Elizabeth at nangako siya rito na gagawin niya yon. Ang problema, sinabi niya lang yon para tumahimik na si Cassandra pero wala siyang balak na hiwalayan si Elizabeth. Magkatabi silang natulog sa kama, nakaunan si Cassandra sa bisig niya habang nakadantay siya rito. Nothing happened between them dahil mabilis siyang nakatulog. Sa bulsa ni Lorenzo ay naroon ang umiilaw na cellphone nito. Mahal ko is calling. Nakalagay sa screen. Buti at nakasilent kaya hindi nasagot ni Cassandra ang tumatawag. Kung nagkataon, ay malamang na sinabi na nito kay Elizabeth ang totoo. Samantala, hindi mapakali si Elizabeth sa kama. Panay ang bilang niya ngunit hindi talaga siya antukin. Hanggang ngayon kasi, madaling araw ay hindi pa rin nakakauwing asawa niya, kaya naman hindi niya magawang mapanatag. Nagriring na naman, bakit hindi siya sumasagot? Wika ni Elizabeth sa hangin. Hanggang inabot na ng pagsikat ng araw ay wala pa rin Lorenzo na dumating. Nakatayo lang si Elizabeth sa may hardin at nakatingin sa may garahe. Nag-aantay ng pag-uwi ng kanyang asawa, hanggang sa wakas ay dumating na rin ang sinasakyan. Bumisina lang ito ngunit hindi bumukas ang gate. Dali-dali siyang lumabas para tingnan kung asawa niya ba ito. Pagtingin-tingin niya ay ibang mukha ng lalaki ang bumaba sa sasakyan. Breeze? Ikaw nga. Anong ginagawa mo rito? I just dropped by to see you, Elizabeth. Ang lungkot ko kasi ngayon at wala akong maisip na makakausap na makakapagpagaan ng loob ko. Naisip kita, kaya sinadya na kita rito. Anito sa kanya. Pero paano mo nalaman ang lugar na ito?
Wala kaming ibang sinabihan kung saan kami nakatira ngayon. Importante pa ba yun, Elizabeth? Ayaw mo ba akong patuloyin muna sa loob nyo? Masaya si Elizabeth na makita na mukhang okay naman na si Breeze pagkatapos sa masakit na pagkawala ng ama nito. Gusto niya sana tong patuloyin sa loob, kaya lang iniisip niyang kanyang asawa. Minsan nang sinabi ni Lorenzo na ayaw niya nagiging malapit siya sa iba, especially kay Breeze. Ganun ba? Kaya lang Breeze, hindi kita mapapapasok sa loob ngayon eh. Wala kasi yung asawa ko ngayon. I know. Hindi naman magagalit siguro ang asawa mo. Wala naman tayong gagawing masama. Ewan ko lang siya. Sarkastiko ang sabi ni Breeze. Walang pahintulot na tumuloy siya sa loob. Wala nang nagawa si Elizabeth kung hindi ang sundan ito. I know what you're feeling. Relax. Hindi magagalit ang asawa mo. Dahil minalaman si Breeze ay lumakas ang loob niya na lumapit kay Elizabeth. Na-o-obsess siya kay Elizabeth. Noong una pa lang niya itong nakita, ay agad na siyang nabighani sa kakaibang ganda ng dalaga. Ang paglapit niya at pagtulong ay sinasadya niya. Noong una, tanging paghanga ang matinding pagkagusto lamang ang mayroon siya kay Elizabeth. Ngunit ngayon, ay tila gusto niya na tong agawin kay Lorenzo. Lalo pa ngayon, na nakita niya kung paano niloloko nito ang asawa. Lalong tumindi ang mithiin niya na ipursige si Elizabeth, kaya nandito siya ngayon. Gumagawa ng paraan para mas lalong mapalapit rito. Breeze, dito na lang tayo sa may garden mag-usap para walang mali siya. Pinigilan niya si Breeze na huwag pumasok sa loob. Pasensya ka na. Ayoko lang na pag-isipan tayo ng hindi maganda ng asawa ko. Sa mga sinabi ni Elizabeth, ay naiiling na lang si Breeze. Napaka-loyal nito kay Lorenzo, samantalang wala tong kaalam-alam na niloloko siya nito. Breeze hates the fact na mahal ni Elizabeth ang bugok na si Lorenzo. Pero para sa kanya, ay mawawala din ang pagmamahal na yon, kalaunan, kapag nahuli na niya ito. Sa ngayon, ay wala muna siyang balak na manira ng relasyon. Ayaw niyang lumabas na sinisiraan niya si Lorenzo. Gusto lang niyang mapalapit ng husto si Elizabeth sa kanya. Nang sa gayon, kapag dumating ang araw na malaman niyang panloloko nito, ay siya ang magiging takbuhan nito. I understand, Elizabeth. Don't worry. Pasensya ka na dahil naabala pa kita. Gusto ko lang naman na makakausap sa ngayon. Hindi pa rin kasi ako okay. At hindi ako magiging okay knowing na pinaslang ang ama ko. Hindi ako masamang tao, Elizabeth, gaya nung unang pagkikita natin na kayang pumaslang ng tao. Alam mong nagawa ko lang yon dahil pinagtanggol kita. Anyway, I miss you. Gumagaan ang loob ko kapag kausap kita. Tila naman nagkaroon ng pagkailang si Elizabeth sa mga sinabi ni Breeze. Naiilang siya sa sinabi nitong miss na daw siya nito. At the same time, ay nahihiya siya nang banggitin nito ang tungkol sa pagliligtas nito sa kanya. Hindi lang isang beses siyang nailigtas si Breeze. You can have my number if you need someone to talk to. Ang layo na Batangas sa Manila, Breeze. Pwede mo akong kausapin at tawagan kapag kailangan mo ng kausap. Kaibigan ng turing ko sa'yo. I am so thankful dahil may isang kagaya mo. Yes, kaibigan. Kaibigan din ang turing ko sa'yo. Totoong masaya si Breeze habang kausap si Elizabeth. Gaya nga ng sinabi ko, obsessed siya rito. Kaya palihim niya itong kinukuhanan ng litrato. Hindi lang ngayon, kung hindi pati noong mga nakaraan pa nilang pagkikita. Hindi niya sinadya na magkagusto sa babaeng may pagmamay-ari ng iba. Samantala, maraming napag-usapan ng dalawa tungkol sa kanilang mga buhay-buhay at hindi na nila namalayan ng oras. Si Elizabeth ay ginawa ang lahat para mapangiti ang kaibigan na si Breeze. Thank you, Elizabeth. I feel lighter now. Until next time, okay? Can I have a hug before I leave? Hindi pa man din sumasagot si Elizabeth, ay bigla na siyang niyakap ni Breeze. Nanlaki na lang ang mga mata niya at wala nang nagawa. Inabot din ng ilang minuto ang kanilang pagyayakapan hanggang isang seryosong mukha mula sa likod ni Breeze ang biglang bumungad kay Elizabeth. Dahilan para maitulak niya palayo ang binata. Lorenzo? May takot sa pagkakabigkas niya sa pangalan ng asawa.
Napabalikwas din tuloy si Breeze sa narinig. Tama nga ang kanyang narinig. Lorenzo is there. Obvious sa reaksyon ni Lorenzo na hindi nito nagustuhan ang nakita. Pero itong si Breeze, nakuha pang batiin siya. Oh, andito ka na pala. Kanina pa kitang inaantay. Sayang lang at paalis na rin ako. Balik na lang ako sa ibang araw. Wika nito sa kanya na parang wala lang at muling hinarap si Elizabeth. Thank you. I feel satisfied.